Mga ka-NBA, kung akala ninyo na ang Western Conference pa rin ang pinakamahirap na conference sa NBA, posibleng magbago na ang isip ninyo ngayong season. Dahil sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, parang naging mas mabagsik ang Eastern Conference. Isipin ninyo ito, nasa Philadelphia na si LeBron James, kasama pa niya sina Jaylen Brown at iba pang malalaking pangalan. Ang defending champion ng New York Knicks ay halos walang binago sa roster. Ang Boston Celtics ay nananatiling isa sa pinakamalalim na koponan, habang ang Detroit Pistons ay patuloy na umaangat sa pamumuno ni Cade Cunningham. At huwag nating kalimutan ang Cleveland Cavaliers, Toronto Raptors, Atlanta Hawks, Indiana Pacers at maging ang Miami Heat na mayroon na ngayong Giannis Antetokounmpo. Tanong, sino nga ba talaga ang magiging number 1 team sa Eastern Conference? At higit sa lahat, sino ang may pinakamalaking tsansang kumatawan sa East sa NBA Finals? Sa video na ito, isa-isahin natin ang bawat pangunahing contender. Hihimayin natin ang kanilang lakas, mga kahinaan, mga posibleng problema. At sa pinakadulo ng video ay ibibigay ko ang aking pinaka-realistic na prediction kung sino ang tatapusin ang season bilang number 1 seed sa Eastern Conference. Kaya siguraduhin huwag ninyong iskip ang video. Dahil habang papalapit tayo sa ating final prediction, mas lalo pang iinit ang ating usapan. Noong mga nakaraang season, may isa o dalawang koponan lang ang malinaw na paborito. Pero ngayon, halos bawat contender ay may dahilan para sabihin kaya nilang magtapos bilang number 1. May defending champions, may super teams, may batang powerhouse, may veteran contenders, at may mga dark horse na pwedeng manggulat anumang oras. Ibig sabihin, halos bawat laro ngayong season ay magiging parang playoff game. At dito nagsisimula ang pinakamalaking tanong, sino ang may pinakakompletong roster? Kung usapang pangalan lang, marahil walang makakatapat sa Philadelphia. Isipin ninyo, nakuha nila si LeBron James, kasama pa sina Jaylen Brown, Tyrese Maxey, Joel Embiid at iba pang solidong role players. Sa papel, isa ito sa pinakamalakas na starting 5 sa buong NBA. May shooting, may depensa, may experience, may superstar. Pero alam nating lahat, hindi sapat ang talento lamang. May malaking tanong pa rin. Paano paghahatian ng bola? Sino ang magiging pangunahing scorer? At higit sa lahat, kaya ba nilang manatiling healthy sa buong season? Kapag naging maayos ang chemistry nila, posibleng sila ang pinakamalakas na koponan sa East. Pero kapag nagkaroon ng injuries o ego issues, maaaring bumagsak agad ang kanilang kampanya. At ito ang unang cliffhanger. Kung hindi ang Philadelphia ang magiging number 1, sino kaya? May isang bagay na napakahirap talunin sa National Basketball Association at iyon ay championship chemistry. Hindi man sila ang may pinakamaraming superstar pero sila ang defending champions. Halos pareho pa rin ang kanilang roster. Alam na nila kung paano manalo. Alam na nila kung paano mag-adjust at higit sa lahat, may kumpiyansa silang dala mula sa kanilang kampyonato. Sa regular season, napakalaking advantage nito. Hindi na nila kailangang magsimula muli. Nandyan na ang sistema. Nandyan na ang tiwala. At iyan ang dahilan kung bakit maraming analyst ang naniniwalang sila pa rin ang pinakamalakas na koponan sa East. Pero makakaya ba nilang pigilan ang bagong super team ng Philadelphia? Ito marahil ang team na pinakamaraming hindi pinapansin. Pero tandaan ninyo, sila ang nagtapos bilang top seed noong nakaraang regular season. At ngayong off-season, mas lalo pa silang gumaling. Si Cade Cunningham ay isa na ngayon sa pinakamahusay na young guards sa NBA. Mas marami na silang shooters, mas maganda ang spacing, mas balanse ang roster. Kung magpapatuloy ang pag-unlad ni Cade, hindi malayong maging number 1 ulit ang Detroit, pero sapat na kaya yon para talunin ang mas experienced na contenders? At tuwing iniisip nating mahihirapan ang Boston, palagi silang bumabalik. Nawala man si Jaylen Brown, mayroon naman silang Paul George. Healthy na rin si Jason Tatum at nadagdagan pa sila ng interior presence. Hindi sila flashy, pero napakakompleto. At alam nating lahat, kapag regular season, napakahirap talunin ng Boston. Kaya huwag kayong magugulat kung isa na naman sila sa mga mangunguna sa standings. Hindi lang 4 na koponan ang may tsansang manggulat. Nariyan ang Atlanta Hawks, mas malalim na ang kanilang roster. Indiana Pacers, posibleng bumalik sa dating lakas kapag naging healthy ang kanilang stars. Toronto Raptors, kung maging matagumpay ang kanilang plano, maaari silang maging isa sa pinakamalaking sorpresa. At syempre, Miami Heat. Oo, may Giannis Antetokounmpo na sila. Kapag nag-click ang chemistry nila, posibleng sila ang pinakamahirap kalaban sa playoffs. Sa totoo lang, hindi talento ang pinakamalaking kalaban ng mga contender,
kundi injuries. Si LeBron ay 41 years old na. Joel Embiid ay may injury history. Paul George ay ilang beses na ring na-injure. Giannis ay galing din sa matinding season. Kahit ang Knicks, kailangang manatiling healthy ang kanilang core. Sa napakahabang 82-game season, health ang maaaring magdikta kung sino ang magiging number 1. Narito ang aking pinaka-realistic na top 5 sa Eastern Conference. Number 5, Boston Celtics. Number 4, Detroit Pistons. Number 3, Miami Heat. Number 2, Philadelphia 76ers. At ang aking number 1, New York Knicks. Bakit? Dahil sila ang defending champions. Napatunayan na nila ang kanilang chemistry. Hindi sila kailangan magsimulang muli. At sa regular season, napakalaking bagay ng continuity. Pero huwag ninyong maliitin ang Philadelphia. Kung mag-click agad ang kanilang chemistry, posibleng maagaw nila ang top spot bago matapos ang season. Isa lang ang masasabi ko. Matagal na panahon na rin mula na maging ganito kakompetitibo ang Eastern Conference. Walang madaling panalo. Halos gabi-gabi, may laban ng mga contender. At iyan ang dahilan kung bakit napakasarap panoorin ng NBA ngayong season. Pero ngayon, kayo naman ang magsabi. Sino sa tingin ninyo ang magtatapos bilang number 1 sa Eastern Conference? Philadelphia ba? New York Knicks? Boston Celtics? Detroit Pistons? O may iba pa kayong kupon ang nakikita? I-comment ninyo ang inyong prediction sa comment section. At kung nagustuhan ninyo ang video, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe para sa mas marami pang NBA at Golden State Warriors updates. Maraming salamat sa panonood mga idol at magkita-kita tayo sa susunod nating video. Peace out!